Punong-puno ng tao ang garden ng pamilya ni Camille para sa taunang reunion. Sa gitna ng ingay at tawanan, agad mapapansin sina Samuel at Camille. Naka-black pants at white polo si Samuel habang naka-asul na dress si Camille. Sa mata ng pamilya ni Camille, si Samuel ang ideal na asawa. Mayaman, may kumpanya at higit sa lahat marunong makisama. Samuel, iho! Napakagwapo mo talaga sa malapitan. Bungad ni Tita Ising, ang pinakamatandang tiyahin ni Camille. Hindi ko akalain na makakakuha itong si Camille ng asawang katulad mo. Balita namin, ikaw ang may-ari ng pinakamalaking shipping line sa bansa. Ngumiti ng bahagya si Samuel at magalang na tumango. Salamat po, tita. Maliit na negosyo lang po yun. Kailangan po magtrabaho para sa kinabukasan namin ni Camille. Inabutan ni Samuel ng baso ng juice ang asawa na nakaupo sa tabi niya. Uminom ka muna. Baka nauuhaw ka na sa dami ng kausap mo. Hindi tumingin si Camille kay Samuel. Kinuha lang nito ang baso at pinatong sa lamesa. Salamat. Tipid nitong sabi bago humarap ulit sa pinsan niyang si Maricar para ipagpatuloy ang kanilang usapan tungkol sa bagong bag na binili nito. Ramdam ni Samuel ang pagiging malamig ni Camille pero hindi niya yun pinansin. Sanay na siya kapag ganito ito, lalo na kapag maraming tao. Iniisip niyang baka pagod lang si Camille sa kababati sa mga bisita. May isang sikreto si Samuel na matagal niya nang tinatago. Anak siya ng isang mataas na official sa Spain. At kahit kay Camille hindi niya yun sinasabi. Gusto niyang mahalin siya dahil sa kung sino siya, hindi dahil sa pangalan o posisyon ng kanyang pamilya. Samuel, tawag ng papa ni Camille na si Don Roberto. Halika rito sa pwesto namin. Gusto ko makausap ng mga tito ni Camille. Alam mo naman, ikaw ang paborito nilang topic kapag usapang negosyo na. Tumayo si Samuel at sumunod sa biyanan. Habang naglalakad, naramdaman niya ang mga mata ng mga tao sa paligid. Lahat may respeto sa kanya. Sa kabila ng kanyang yaman, nananatili siyang mabait at hindi mayabang. Balita namin ay balak mo pampalakihin ang company mo, Samuel. Tanong ni Tito Ben, isa sa mga negosyante rin sa pamilya. Saan mo ba nakuha ang galing mo sa negosyo? Namana mo ba sa mga magulang mo? Bahagyang natigilan si Samuel, pero mabilis ding nakabawi. Opo, namana ko po sa nanay ko ang pagiging madiskarte sa negosyo. Lumaki po kami sa hirap, kaya nagsumikap talaga ako para maayos ang buhay namin. Yun ang kwento lagi na sinasabi niya sa lahat. Walang nakakaalam na mas malaki pa ang tunay niyang pinanggalingan kesa sa nakikita nila rito sa Pilipinas. Pinili ni Samuel na putulin ang koneksyon sa nakaraan at magsimula ulit gamit ang sariling pangalan at kakayahan. Bihira na ang tulad mo, sabi ni Tito Ben na bahagyang nakangiti. Kahit ang yaman mo na, simple ka pa rin. Napakaswerte ni Camille sa'yo. Muling tumingin si Samuel sa pwesto ni Camille. Nakita niyang abala ito sa pag-scroll sa kanyang cellphone habang hindi nakikinig sa mga kwento ng pinsan. Napansin ng lalaki na parang may hinihintay na tawag o text ang asawa dahil panay tingin ito sa screen ng cellphone. Camille, okay ka lang ba? Paglapit ni Samuel sa asawa nang makakuha siya ng pagkakataon. Oo, bakit ba? Irritabling sagot ni Camille. Huwag mo nga ako masyadong bantayan, Samuel. Nakaka-suffocate na. Pasensya na. Gusto ko lang siguraduhin na nag-enjoy ka. Kung gusto mo na umuwi, sabihin mo lang. Mahinahon pa ring sambit ni Samuel. Hindi pa pwedeng umuwi. Nakakahiya sa pamilya ko kung aalis tayo agad. Diyan ka muna. Pupunta lang ako sa loob para mag-check ng gamit ko. Sabi ni Camille at mabilis na tumayo. Pinanood ni Samuel ang paglakad palayo ni Camille. Habang papalayo ang asawa, napansin niyang bahagyang nanginginig ang kamay nito. Gusto niya itong sundan, pero muli siyang pinigilan ng isang tito ni Camille para magtanong tungkol sa stock market. Alam mo, Samuel, ang laki ng pinagbago ni Camille simula nung ikasal kayo.
Sabi ni Tita Ising na lumapit ulit sa kanya. Dati magulo at makulit yan. Pero ngayon ay napakahinhin at marunong makinig na. Salamat sa iyo at napaayos mo ang buhay niya. Mahal ko po siya, tita. Gagawin ko ang lahat para maging masaya siya. Sagot ni Samuel. Pero napansin ko parang matamlay siya ngayon. Nag-aaway ba kayo? Tanong ni Tita Ising. Hindi naman ho. Baka puyat lang sa trabaho niya. Depensa naman ni Samuel. Sa kabilang banda, sa loob ng bahay, malayo sa mga bisita. Mabilis na pumasok si Camille sa isang bakanting kwarto. Inilabas niya ang cellphone at mabilis na nag-dial ng isang numero. Nandito pa kami sa reunion. Nakakainis. Hindi ako makatsyempo. Pabulong na sabi niya sa kabilang linya. Oo, kasama ko siya. Alam mo namang hindi ako hinihiwalayan yan. Pero huwag kang mag-alala. Malapit na nating makuha ang gusto natin. Konting tiis na lang. Samantala, sa labas, patuloy nang ngumiti at nakisama si Samuel sa lahat. Namigay siya ng regalo sa mga bata, tumulong sa ilang mga kamag-anak ni Camille na humihingi ng puhunan sa negosyo. Para sa kanya, pamilya niya na rin ang mga ito. Hindi niya alam na habang iniisip niya ang maayos na kinabukasan nila ni Camille, may ibang planong tahimik na binubuo ang kanyang asawa. Makalipas ang 1 linggo mula sa family reunion, mas naging abala si Samuel sa kumpanya. Bilang may-ari ng shipping line, sunod-sunod ang papeles at meeting. Sa mga empleyado, kilala siya bilang seryoso at patas na boss. Para sa kanya, mas mahalaga ang maayos sa takbo ng negosyo kaysa sa luho. Sir Samuel, heto na po yung reports para sa bagong barko sa Cebu. Sabi ng kanyang sekretarya na si Gina. Salamat, Gina. Pakalagay na lang dyan. Pakitawagan din ng warehouse kung dumating na ang mga gamit. Sagot ni Samuel habang nakatitig sa computer screen. Kahit abala sa trabaho, lagi pa rin iniisip ni Samuel si Camille. Sinubukan niya i-text ang asawa para tanungin kung nakakain na, pero ilang oras ang lumipas, wala pa rin itong sagot. Sanay na siya sa ganitong trato ni Camille, pero ramdam pa rin niya ang bigat sa dibdib. Sir, may meeting po kayo sa isa sa mga investors natin mamayang 2:00 sa Arte at Kape. Yun po yung sikat na museum cafe sa kabilang kanto. Paalaala ni Gina. Sige, maghahanda na ako. Tipid na sagot ni Samuel. Pagdating sa malawak na gusali ng Arte at Kape, pumasok na siya. Dahil marami siyang iniisip habang may kausap sa cellphone, hindi niya napansin na lumampas na siya sa main cafe. Pumasok siya sa isang pinto sa dulo ng hallway na akala niya ay shortcut. Pagbukas niya, isang tahimik na silid na amoy pintura ang bumungad. Doon, may isang babae na seryosong nagpipinta. Sa pagmamadali, hindi sinasadyang masagi ni Samuel ang stand ng mga pintura. Tumalsik ang makapal na itim na pintura, diretso sa canvas ng babae. Tumigil ang mundo ni Samuel nang makita ang nangyari. Ang babae naman, dahan-dahang nagbaba ng kanyang brush. Ang kanyang mga kamay nanginginig. Humarap siya kay Samuel at doon nakita ni Samuel ang pangalan nito sa tag. Kira. Anong ginawa mo? Pabulong na tanong ni Kira. Hindi to sumigaw, kundi isang boses na punong-puno ng sakit. Pasensya na. Hindi ko napansin na lamesa mo rito sa gitna ng daanan. Agad na depensa ni Samuel. Daanan? Hindi ka ba marunong magbasa? May nakalagay sa pinto, no enter studio to. Sabi ni Kira. Ang boses ay galit at punong-puno ng pait. 3 buwan kong pinagpuyatan yan. 1 linggo na lang kukunin na to ng client para sa charity auction eh. Tapos sisirain mo lang dahil di ka tumitingin sa dinadaanan mo? Sa sobrang gulat at pagkadismaya, napasalita siya. Shit, what did I do? Bulong ni Samuel. Nanlaki ang mga mata ni Kira. Aba, pagkatapos mong sirain yung gawa ko, bubulong-bulong ka pa dyan. Minumura mo ba ako, ha? Singhal ng babae habang tuluyan ang pumatak ang luha sa galit. Wala akong pakialam sa'yo. Napakayabang mo! Wait, hindi kita minumura. Subok ni Samuel na magpaliwanag. Umalis ka na dito, kita mo yan? Turo ni Kira sa pinto, patungo sa kabilang bahagi ng gusali.
Diyan ang cafe! Diyan ka pumunta, leche! Mumurahin mo pa ako pagkatapos mo mamerwisyo? Kira, makinig ka muna. Nagpapaliwanag lang ako. Lumabas ka na sabi eh! Sigaw ng dalaga. Bago pa man makapagsalita ulit si Samuel, marahas siyang tinulak ni Kira palabas ng studio at malakas nitong isinarado ang pinto sa harap ng kanyang muka. Narinig ni Samuel ang paglock ng pinto mula sa loob at ang mahinang hikbi ni Kira. Naiwan siya sa hallway, tuliro at puno ng pagsisisi. Ramdam niya ang hiya habang naglalakad papunta sa meeting. Sa buong usapan nila ng investor, hindi siya nakapag-focus. Paulit-ulit sa isip niya ang itsura ng babae sa silid ng pintura. Pagkatapos ng meeting, sinilip niya ulit ang pinto sa hallway. Pero nanatili itong sarado. Pagdating niya sa bahay ng gabing yon, madilim ang sala. Umakyat siya at dahan-dahang binuksan ang pinto ng kanilang silid. Nakita niya nakatalikod si Camille. Camille, gising ka pa? Tanong ni Samuel. Walang sagot, nilapitan niya ang asawa. Pero mabilis itong bumaling ng may inis. Samuel, pagod ako. Huwag mo akong istorbohin. Humiga si Samuel sa kabilang bahagi ng kama at tumingin sa kisame. Tahimik ang kwarto, pero hindi niya makalimutan ang tingin ng babae at ang pagkakamaling nangyari. Ramdam niya ang lungkot na hindi kayang palitan ng kahit ano, lalo na ng pera. Kinabukasan pagkaalis ni Samuel papunta sa opisina, nagbago ang kilos ni Camille. Wala na ang mukhang pinapakita niya sa asawa. Mabilis siyang nag-ayos, kinuha ang itim na envelope na nakatago sa ilalim ng kama. Pagbaba niya sa sala, sinigurado niyang wala na ang makakatulong bago siya lumabas ng bahay at sumakay ng sasakyan. Nagmaneho siya patungo sa isang hotel, malayo sa mga lugar na madalas puntahan ni Samuel. Pagpasok niya sa isang VIP room, agad siyang sinalubong ng isang lalaki, si Johnny. Si Johnny ang dating business partner ni Samuel na tinanggal sa kumpanya dahil sa isyu ng pagnanakaw. Pero lihim na naging kabit ni Camille sa loob ng halos 1 taon. Sa wakas, dumating ka rin. Sabi ni Johnny, sabay hila kay Camille para yakapin. Kailangan natin mag-ingat, Johnny. Masyadong malakas ang pakiramdam ni Samuel nitong mga nakaraang araw. Sagot ni Camille habang inilalapag ang envelope sa lamesa. Naupo ang dalawa at binuksan ni Johnny ang envelope. Laman nito ang mga kopya ng titulo ng lupa, mga bank account details si Samuel. Heto na ang mga kailangan mo. Nakuha ko na rin ang pirma niya sa ilang papeles kahapon. Kala niya documents yun para sa insurance namin. Hindi niya alam na unti-unti ko nang nililipat sa pangalan ko ang ilang shares ng kumpanya. Paliwanag ni Camille na may halong pagngisi. Magaling. Kapag nakuha na natin ang control sa shipping line, wala nang silbi si Samuel. Pero Camille, paano yung tungkol sa pamilya niya na nasa ibang bansa? Sigurado ka bang wala silang pakialam dito? Tanong ni Johnny habang tinititigan ng mga numero sa papel. Huwag mong intindihin yon. Kahit kailan, hindi binabanggit ni Samuel ang tungkol sa tatay niya. Mukhang may malaki silang pinag-awayan. Hanggat nananatili siyang tahimik, pabor sa atin yon. Humigop ng wine si Johnny at tumingin ng seryoso sa babae. Alam mo, naaawa rin ako sa asawa mo minsan. Napakabuti niyang tao. Masyado siya nagtitiwala sa'yo. Natawa ng mapait si Camille. Mabuti? Johnny, come on. Boring si Samuel. Puro trabaho. Puro company. Kala niya sapat nang binigay niya sa akin ng lahat ng luho. Hindi niya alam na kailangan ko ang kapangyarihan. Nahawak niya ang pera. Hindi yung binibigyan niya lang ako ng allowance buwan-buwan. Taig ko pa yung bata eh. Sabagay, kapag nakuha na natin lahat, anong gagawin natin sa kanya? Hindi pwedeng nandyan lang siya at nanonood. Dito nagbago ang tingin ni Camille. Naging malamig ang kanya mga mata. Hahanap tayo ng paraan para mawala siya sa landas natin. Hindi ko kailangan ng asawang nakabantay sa lahat ng galaw ko. Gusto ko kapag wala na siya, tayo na magpapatakbo ng lahat. Akin ang kumpanya at sa atin ang pera. Kailangan natin bilisan ang pagkilos. Habang abala siya sa mga bagong proyekto, doon natin uubusin ang mga assets niya. Sisiguraduhin natin paggising niya isang araw, wala na siyang kahit anong pag-aari. Sabi ni Johnny, habang hinahawakan ang kamay ni Camille. Yun ang plano, at sisiguraduhin ko na hinding-hindi niya malalaman
ang tungkol sa atin hanggat di pa huli ang lahat. Habang naglalandian ng dalawa, muling tumunog ang cellphone ni Camille. Isang text mula kay Samuel. Ingat ka sa pag-alis mo ngayon. May pinadala akong bulaklak sa bahay para sa'yo. Binasa ni Camille ang text at iniabot ito kay Johnny. Nagkatinginan sila at tumawa. Masyadong mapagmahal ang asawa mo, Camille. Yan ang magiging dahilan ng pagkabagsak niya. Sabi ni Johnny, bago tinapon ang phone ni Camille sa sofa. Hayaan mo siya. Huling mga bulaklak niya na yon. Sagot naman ni Camille. Sa loob ng silid na yon, binuo nila ang masamang planong gagawin. Mula sa paglilipat ng mga pera hanggang sa paggawa ng mga fake document. Walang kaalam-alam si Samuel na ang bahay na inuuwian niya araw-araw ay hindi naligtas. Ang babaeng pinili niyang pakasalan, siya ring dahan-dahang sisira sa kanya. Nang matapos ang kanilang pagkikita, lumabas si Camille sa hotel nang may suot na malaking sunglasses. Bumalik siya sa kanilang bahay at nakita ang bulaklak na pinadala ni Samuel sa lamesa. Walang pag-aalinlangan niyang kinuha ang mga ito at tinapon sa basurahan sa likod ng bahay. Sayang ang pera mo, Samuel. Sa maling babae ka nagpakasal. Bulong ni Camille bago pumasok sa loob at nagkunwari ulit na isang mabuting asawa na naghihintay sa pag-uwi ni Samuel. Sabado ng umaga, abala si Samuel sa pag-aayos ng kanyang suot para sa date nila ni Camille. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Isang international number. Agad siyang pumasok sa kanyang opisina at sinagot ito. Hola, Papa. Bungad ni Samuel. Samuel, iho. Kamusta ka? Matagal na tayo hindi nag-uusap. Mabuti naman ako, Papa. Naging busy lang sa negosyo. Masyado na matagal ang huling punta mo rito sa Spain, anak. Matanda na ako. At gusto ko makita ka bago man lang ako mawala. At ang asawa mo. Hanggang ngayon, hindi mo pa siya naipapakilala sa amin. Ayos mo na ang schedule mo sa susunod na buwan. Isama mo si Camille dito sa Madrid. Gusto ko siya makilala, pati na rin ang buong pamilya natin. Napabuntong hininga si Samuel. Susubukan ko, Papa. Magulo pa ang trabaho ko dito, pero gagawa ko ng paraan para makabisita kami sa Espanya. Eksaktong paglabas ni Samuel ng opisina, nakita niya si Camille na nakatayo sa hallway. Mukhang kanina pa ito nakikinig. Sino yung kausap mo? At anong Madrid yung narinig ko? Tanong ni Camille at bakas ang pagtataka at kaba sa muka. Pasensya na, mahal. Ang papa ko yun. Tumatawag mula sa Spain. Pinapapunta niya tayo sa Madrid sa susunod na buwan. Gusto ka na niyang makilala, pati ng buong pamilya namin. Kumunot ang noo ni Camille. Sa Spain? Kala ko ba hindi kayo maayos ng pamilya mo? Tsaka diba sabi mo doon lang sila nagtatrabaho? Doon pala sila nakatira? Okay naman kami, Camille. Hindi lang talaga ako komportable na magkwento tungkol sa pamilya ko dahil gusto ko na mag-focus tayo dito sa Pilipinas. Sagot ni Samuel habang inaalalayan ng asawa pababa ng hagdan. Habang nagmamaneho si Samuel patungo sa restaurant, hindi mapakali si Camille. Nagtatrabaho ang utak niya. Sa isip niya, OFW lang ang pamilya niya doon. Pero baka sila pang maging hadlang sa mga plano niya. Bigla siyang humarap kay Samuel nang may matamis ng ngiti. Samuel, kung pupunta tayo ng Spain, kailangan nating ayusin ang mga negosyo mo dito bago tayo umalis para wala na tayo isipin habang nandun tayo. Malambing na mungkahi ni Camille. Tama ka naman, pero paano? Bakit di mo muna ilipat sa akin ang pamamahala ng mga accounts at shares mo? Para habang nagbabakasyon tayo, ako nang bahala mag-check sa lahat. Hindi ka na masistress sa mga pipirmahan at mga meetings. Pagpapatuloy ni Camille habang hinahawakan ang braso ng asawa. Pag-iisipan ko yan, Camille. Salamat sa pagmamalasakit. Sagot ni Samuel na labis na natutuwa sa inasal ng asawa. Pagdating sa restaurant na overlooking ang dagat, naging maayos ang lahat. Kumain sila, nagtawanan, tila bumalik ang matamis nilang pagsasama. Para kay Samuel, ito na ang simula ng bago nilang buhay. Pero para kay Camille, ito na ang huling hininga ng kalayaan ni Samuel. May dala akong mga folders sa bahay, Samuel. Yung tungkol sa paglilipat ng pamamahala. Para bago tayo lumipad ng Spain, kampante tayo. Sabi ni Camille, habang iniaabot ang baso ng wine. Sige mahal, pipirmahan ko yan mamaya. May tiwala naman ako sa'yo. Kampanting sagot ni Samuel. Nang makauwi sila,
Agad inilabas ni Camille ang mga dokumento. Dahil sa sobrang saya at pagod sa date, hindi na binasa ni Samuel ang bawat pahina. Pinirmahan niya lahat. Ang paglilipat ng ari-arian, bank accounts, pati control sa kanyang shipping line. Tapos na, pwede na tayo magpahinga. Sabi ni Samuel sabay hikab. Salamat Samuel ha, matulog ka na, ako na magliligpit nito. Sabi naman ni Camille. Pinanood ni Camille si Samuel hanggang sa makatulog ito. Habang mahimbing ang tulog ng lalaki, na walang alam sa nangyayari. Nakatayo si Camille sa tabi ng bintana at tahimik na nag-iisip. Wala siyang naramdamang pagsisisi kahit katatapos ng siyang bigyan ng mamahaling regalo at iparamdam ang buong tiwala. Konting oras na lang Samuel, mawawala na ang lahat sa'yo. Bulong ni Camille sa hangin bago tuluyang patayin ang ilaw sa kwarto nila. Kinabukasan maagang nagising si Samuel, maayos ang pakiramdam niya. Pakiramdam niya? Unti-unti nang bumabalik sa ayos ang lahat sa buhay niya. Bago pa siya maganda para sa trabaho, bumalik sa isip niya ang nangyari sa studio ni Kira. Hindi siya mapalagay sa pag-alis na roon na umiiyak ang babae at sira ang painting nito. Nagpasya siyang dumaan muna sa arte at kape. Pagpasok niya sa cafe, dahan-dahan siyang naglakad at binasa ang bawat sign hanggang makarating sa pinto ng studio. Huminga muna siya ng malalim bago kumatok. Bumukas ang pinto at lumabas si Kira. Magulo ang buhok nito. May bagong bahid ng pintura sa muka. Nang makita si Samuel, agad na kumunot ang kanyang noo at akmang isasarado ang pinto. Teka Kira, sandali lang. Hindi ako nandito para mamerwisyo. Nandito ako para humingi ng sorry. Tumigil si Kira pero hindi pa rin ito nakangiti. Ano pang kailangan mo? Di pa ba sapat yung ginawa mo noong nakaraan? I'm sorry. Alam kong hindi nito mababawi ang oras mo, pero gusto kong tumulong sa pag-aayos ng painting mo. Pasensya na rin sa sinabi ko noong nakaraan. Hindi kita minura. Nataranta lang ako at di ko alam kung paano ka kakausapin nun. Kaya napabulong ako. Tumingin si Kira sa mga gamit na dala ni Samuel. Pagkatapos ay sa mata ng lalaki. Nakita niya ang katapatan sa mukha nito. Huminga ng malalim si Kira. Binuksan ng malaki ang pinto. Pasok ka. Pumasok si Samuel at nakita ang painting na sinisikap ni Kira na isalba. Nagulat siya dahil kahit may mansya, nagawa nito ng paraan ni Kira at mas lalong gumanda. Nagawan ko ng paraan. Sabi ni Kira habang inaayos ng upuan. Salamat pala rito sa mga gamit. Mukhang alam mo kung ano magandang klase ng pintura. Nagtanong-tanong ako eh. Kamusta ka na? Galit ka pa ba? Bahagyang umiti si Kira. Isang totoong ngiti na nagpabago sa aura ng kanyang muka. Medyo, pero sige, pinapatawad na kita. Minsan kasi masyado kang seryoso sa buhay. Relax ka lang dapat. So, friends na tayo? Nahihiyang sabi ni Samuel. Friends? Nakangiting sabi ni Kira. Nagtuloy-tuloy ang kwentuhan nilang dalawa. Hanggang sa nalaman ni Samuel na si Kira pala ang mag-isang itinatagang cafe dahil yun ang pangarap ng namayapa niyang ina. Na-impress si Samuel sa pagiging matatag ni Kira. Salamat Kira. Kailangan ko na umuwi pero masaya ako nagkaayos sa tayo. Sige na, baka hinahanap ka na asawa mo. Mag-ingat ka sa pagmamaneho at wag puro cellphone ah. Biro ng babae sa kanya. Tumatawa si Samuel habang papalabas ng cafe. Punong-puno siya ng pag-asa. Sa isip niya, maganda ang araw na ito. Maayos na sila ni Kira, maayos na rin sila ni Camille. Siguro magiging masaya na talaga siya. Lalo na pag pumunta sila ng Spain ng asawa niya. Ngunit habang papalapit ang kanyang sasakyan sa kanilang mansyon, napansin ni Samuel ang isang pamilyar na kotse na nakaparada sa tapat ng kanilang gate. Isang itim na sports car na pag-aari ni Johnny. Ang lalaking dati niyang pinagkatiwalaan sa negosyo, ngunit tinanggal niya dahil sa pagnanakaw. Anong ginagawa ni Johnny rito? Yun ang gusto niya itanong sa asawa. Dahan-dahan siyang pumasok sa bahay. Tahimik ang sala, pero may naririnig siyang tawanan sa ikalawang palapag, sa loob ng kanilang kwarto. Mabigat ang bawat takbang niya sa hagdan,
habang papalapit sa pinto. Pagpihit niya sa doorknob pabukas ng pinto, napahinto siya. Nasa kama sina Camille at Johnny. Magkadikit ang katawan habang binabasa ang mga dokumentong pinirmahan niya kagabi. Doon niya agad naintindihan kung ano ang totoong nangyari. Galing mo talaga, Camille. Ani Johnny habang hinahalikan ng balikat ng babae. Sa wakas sa atin na lahat. Wala na magagawa ang tangang yun kapag nalaman niyang wala na siyang pera at kumpanya. Sinabi ko naman sa'yo, di ba? Basta magtiwala ka lang sa akin. Kahit yung pamilya niya sa Spain, wala silang magagawa. Sa susunod na buwan, tayo na ang lilipad paalis habang siya namumulubi dito. Bumagsak ang cellphone ni Samuel sa sahig. Sa tunog na yon, mabilis na napalingon ang dalawa. Nanlaki ang mga mata ni Camille at agad na patayo. Samuel! Sigaw ni Camille. Bakas ang gulat, pero mabilis na palitan ng puot ang muka. Hayop kayo! Ang dating mahinahong lalaki napalitan ng galit ang kanya itsura. Pinagkatiwalaan kita, Camille. Binigay ko lahat sa iyo at ikaw, Johnny. Kala ko ba nagbago ka na? Tumayo si Johnny at humarap kay Samuel nang may nakakaasar ng ngiti. Tiwala? Huwag ka nga magpatawa, Samuel. Anong sinasabi mo nagbago na ako? Malabo magbago ang isang tulad kong sabik sa pera. Sumugod si Samuel kay Johnny at nagpalitan sila ng suntok. Magulo ang paligid, nagbabagsakan ng mga gamit sa kwarto. Pilit silang inaawat ni Camille pero hindi sila tumigil at patuloy ang suntukan. Balik mo sa akin yung mga papeles na yan. Nakarating ang kanilang pag-aaway hanggang sa balkonahe na ikalawang palapag. Ang balcony na ito, overlooking sa simentadong driveway ng mansyon. Nagsusuntukan ang dalawang lalaki, habang si Camille sumisigaw sa gilid. Tama na, Samuel, tumigil ka na, wala ka nang mababawi. Hindi ko hahayaang makuha niyo lahat. Sinubukan niyang hablutin ang bag mula kay Camille, pero humarang si Johnny. Sa gitna ng kaguluhan, malakas na tinulak ni Johnny si Samuel. Madulas ang sahig. Wala nang kontrol ang kilos nila. Kaya nawala ng balanse si Samuel. Bumangga ang likod niya sa railings ng balkonahe. Samuel, wag! Huling sigaw ni Camille pero huli na. Sa isang iglap bumigay ang railings at nahulog si Samuel mula sa ikalawang palapag. Habang pabagsak siya, nasilayan niya ang mukha ni Camille at Johnny na nakadungaw mula sa itaas. Sumunod ang malakas na kalabog ng katawan niya sa semento at ang biglaang katahimikan. Sa itaas nagkatinginan sina Camille at Johnny. Bakas ang kaba sa mukha ni Johnny, pero si Camille mabilis na nakabawi. Anong gagawin natin? Sandali, patay na ba siya? Tanong ni Johnny na nanginginig. Tumingin si Camille sa asawang duguan sa ibaba na unti-unting nawawala ng malay. Siguraduhin natin ang lahat, Johnny, pero bago ang lahat itago mo yung papel. Wala silang dapat malaman. Pagkatapos na insidente sa balcony, dinala ni Camille at Johnny si Samuel sa isang maliit at liblib na ospital para hindi sila mapansin ng mga kakilala sa malalaking ospital sa syudad. Samantala, habang nasa emergency room si Samuel at inaasikaso ng mga doktor, nagtatalo ang dalawa sa hallway tungkol sa susunod nilang gagawin. Ba't kailangan pa ba natin ipagamot yan? Sana hinayaan na lang natin mamatay para tapos na ang problema. Saad ni Johnny, bakas ang kaba at inis sa muka. Huwag kang tanga, Johnny. Kapag namatay siya ngayon, magkakaroon ng investigasyon at mabibiso tayo. Masisira ang papeles na pinirmahan niya bago pa tayo tuluyang makakuha ng kontrol. Kailangan natin siya ng buhay. Pero sisiguraduhin natin wala siyang maaalala. Paano kung magsalita siya? Paano kung ituro tayo? Tingnan mo ang kalagayan niya. Malakas ang tama ng ulo niya sa simento kanina. Sabi ng doktor, malaki ang chance na mawalan siya ng alaala. Gagamitin natin yon. Papalitan natin ang pagkatao niya, babaguhin ang pangalan niya at gagawa tayo ng kwento. Gagawin natin siyang bilanggo sa sarili niyang buhay. Mariing sabi ni Camille. Makalipas ang ilang araw, nagising si Samuel sa loob ng isang maliit na kwarto. Masakit ang kanyang buong katawan, lalo na ang kanyang ulo, na balot ng benda. Pagdilat niya, puting kisame ang kanyang nakita. Gising ka na pala. Isang malamig na boses ang narinig niya mula sa gilid. Lumingon siya
at nakita si Camille. Nakaupo ang babae habang may hawak na mansanas at diretsong nakatingin sa kanya. Nasaan ako? Sino? Sino ka? Mahinang tanong ni Samuel. Hirap na hirap siyang magsalita. Ngumiti naman ang nakakaloko si Camille. Ako si Camille, ang amo mo. At ikaw naman si Tristan. Nalaglag ka sa hagdan habang naglilinis ng bintana. Masyado ka naging pabaya sa trabaho mo? Kaya ka nagkaganyan? Kumunot ang noo ni Samuel o ni Tristan na ngayon. Tristan? Yun ba talaga ang pangalan ko? Pero parang may iba ako naaalala. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano. Ulila ka na, Tristan. Kinuha kita sa probinsya para magtrabaho sa akin bilang katulong. Magpasalamat ka, dinala pa kita sa ospital. Wala siyang maalala. Ang tanging alam niya lang ngayon ay ang sinasabi ng babaeng nasa harap niya. Kung ang sabi nito Tristan ang pangalan niya at katulong lang siya, wala siyang magagawa kundi maniwala. Makalipas ang ilang linggo, nakabalik na sila sa mansyon. Pero hindi sa master's bedroom dinala si Samuel. Inilagay siya ni Camille sa isang maliit na kwarto sa likod ng bahay, malapit sa labahan. Ibinigay sa kanya ang lumang damit. Pinagsimula agad sa mga gawaing bahay. Ang mas malala, si Johnny, tuluyang nagpanggap na boyfriend ni Camille at doon na rin tumira sa loob ng mansyon. Hayagan silang naglalambingan sa harap ni Samuel na tinatawag nila ngayong Tristan. Para kay Samuel, sila ang kanyang mga amo at wala siyang karapatang magreklamo. Isang hapon tinawag ni Camille si Samuel. Tristan, halika dito. Mabilis na lumapit si Samuel habang may walis na hawak. Nakita niya si Camille na nakasandal kay Johnny sa sofa. Ano po yun, ma'am? Inabutan siya ni Camille na isang mahabang listahan at pera. Pumunta ka sa grocery store sa kanto. Bilhin mo lahat na nandyan. Siguraduhin mong tama ang sukli. Kundi bawas yan sa pagkain mo mamaya. Huwag na huwag ka makikipag-usap sa di mo kakilala ha. Bilisan mo. Opo, ma'am. Naglalakad si Samuel sa loob ng grocery store. Litong-lito sa paligid. Habang tinitignan niya ang mga delata. Hindi niya namalaya na may nakabangga siyang babae. Pasensya na po, sabi ng babae pero biglang natigilan nito. Humarap si Samuel at nakita si Kira. Nanlaki ang mga mata ni Kira na makita ang lalaking nasa harap niya. Kahit may maliit na peklat ito sa noo at mukhang pagod, hinding-hindi niya malilimutan ang mukha ni Samuel. Samuel! Samuel, ikaw nga, ano nangyari sa'yo? Ba't kanya nasuot mo? Tumingin si Samuel kay Kira nang walang anumang emosyon. Sino po sila? At sino po si Samuel? Tristan po ang pangalan ko. Akala ni Kira, nagbibiro lang ang lalaki. Samuel, wag ka namang ganyan. Ako to si Kira yung sa cafe. Naalala mo na? Lalong kumunot ang noo ni Samuel. Miss, baka nagkakamali lang po kayo. Marami po akong gagawin at kailangan ko bilhin ng utos ng ma'am ko. Pwede po ba tumabi kayo? Hindi makapaniwala si Kira. Anong ma'am? Samuel, ikaw may-ari ng shipping line. Anong Tristan ang sinasabi mo? Nainis na si Samuel. Sa isip niya, baka isa lang itong baliw o modus. Sabi nang hindi ako si Samuel, Tristan ang pangalan ko at isa lang ako utusan. Huwag niyo nga ako istorbohin. Muling sumubok si Kira na hawakan ang braso ni Samuel. Teka lang, Samuel. May mali dito eh. Nakita ko ang balita na naaksidente ka raw. Pero ang sabi ng asawa mo nasa Spain ka. Ba't nandito ka at nag-grocery na mag-isa? Biglang naalala ni Samuel ang banta ni Camille na huwag makikipag-usap sa hindi kakilala. Kaya mabilis niyang tinabig ang kamay ni Kira. Ano ba? Sabi nang tumigil ka, di ba? Hindi kita kilala. Umalis ka na kung ayaw mong tawagin ko yung guard. Pasigaw na sabi ni Samuel. Natulala si Kira habang pinapanood si Samuel na mabilis na naglakad palayo. Ramdam ni Kira na may masamang nangyari. Ang boses, ang muka at ang tindigay kay Samuel talaga. Pero ang mga mata nito parang sa ibang tao. Pag uwi ni Samuel sa mansyon, hinihingal siya sa kaba.
Inabutan niya ng supot si Camille. Ma'am, ito na po yung pinapabili niyo. Ba't parang pawis sa pawis kami, nangyari ba? Tanong ni Camille habang sinusuri ang mga bilihin kasama si Johnny. May babae po sa grocery. Pinipilit niya na Samuel daw pangalan ko. Kilala niyo po ba yon? Napatigil si Camille at nagkatinginan sila ni Johnny. Nilapitan ni Camille si Samuel at hinawakan ng mahigpit ang panga nito. Makinig ka sa akin, Tristan. Maraming baliw sa labas. Kapag nakita mo ulit ang babaeng yun, wag na wag mo siyang kakausapin. Sasaktan ka lang niya. Naintindihan mo? Opo, ma'am, sorry po. Sige na, pumunta ka sa kusina at maghugas ng pinggan. Tandaan mo, ako lang dapat ang paniwalaan mo. Nang makaalis si Samuel, hinarap ni Camille si Johnny. May nakakakilala sa kanya. Kailangan natin mag-ingat. Baka mabulabog ang plano natin dito sa bahay. Samantala, naiwan si Kira sa grocery store na puno ng pagtataka. Hahanapin kita, Samuel. Aalamin ko kung anong totoong nangyari sa'yo. Sa kabilang banda, nasa loob na ng maliit na kwarto si Samuel. Nakatitig sa kanyang mga palad. Sino ba talaga ako? Tanong niya sa sarili. Habang sa kabilang kwarto, nakamasid mula sa malaking mansyon, ang anino ni Camille at Johnny sa bawat galaw niya. Lumipas ang isang buong taon na tila masamang panaginip para kay Samuel, o ang mas kilala na ngayon bilang Tristan. Sa loob ng isang taon na yon, tuluyan ang nabura ang bakas ng pagiging isang makapangyarihang negosyante sa kanyang pagkatao. Ang kanyang mga kamay na dati ay pumipirma lamang ng kontrata, naging magaspang na, puno ng kalyo at sugat dahil sa walang tigil na pagtatrabaho sa loob at labas ng mansyon. Araw-araw bago pa sumikat ang araw, gising na si Tristan. Siya ang naglilinis ng buong bahay, nagluluto ng almusal ni Camille at Johnny at nag-aalaga ng garden. Ang dati niyang opisina ginawa na ni Johnny na sarili nitong tambayan, kung saan ito nagiinuman kasama ang mga kaibigan. Habang si Camille naman, naging abala sa paggastos ng yaman ni Samuel. Lahat ng negosyo ng shipping line, nasa ilalim na ng pangalan niya, at ang dating tauhan ni Samuel, isa-isang tinanggal para walang makakilala sa kanya. Tristan, bagal mo naman kumilos yung kotse ko, hindi mo pa ba nalilinisan? Sigaw ni Johnny mula sa balkonahe, ang mismong lugar kung saan niya itinulak si Samuel noong nakaraang taon. Pababa na po, Sir Johnny. Tinatapos ko lang po itong labada ni Ma'am Camille. Sagot ni Samuel habang bitbit ang mabigat na basket ng mga damit. Wala akong pakialam sa labada. Unahin mo yung kotse ko. At tandaan mo, kapag may nakita kong kahit isang dumi doon, hindi ka kakain ng hapunan. Banta ni Johnny, bago tumawa ng malakas. Madalas ding makaranas si Samuel ng pisikal na pananakit. Kapag mainit ang ulo ni Camille dahil natalo sa sugal o kaya nag-away sila ni Johnny, si Samuel ang nagiging labasan ng galit. Isang maliit na pagkakamali lang tulad ng pagkaka-overcook ng kanin o hindi pagkakaayos ng sapatos, sapat na para makatanggap siya ng sampalumura. Wala ka talagang kwentang utusan. Kaya ka siguro tinapon ng pamilya mo sa probinsya dahil wala kang pakinabang. Madalas na sabi ni Camille sa kanya. Nanatiling tahimik si Samuel. Wala na siya magagawa dahil sa isip niya, utang niya ang kanyang buhay sa dalawang ito. Akala niya totoong kinuha siya sa hirap at pinagamot nung naaksidente siya. Sa kabilang banda, habang nangyayari ang lahat ng ito sa mansyon, sa labas naman may isang taong hindi tumitigil sa paghahanap ng katotohanan. Mula nung nakita niya si Samuel sa grocery store, hindi na siya nakatulog na maayos. Alam niyang may mali. Hindi siya naniniwala sa balitang nasa Espanya na ang negosyante. Ginamit ni Kira ang kanyang bakanting oras para maghanap ng kakilala ni Samuel. Sa tulong ng isang kakilala sa business world, nakuha ni Kira ang numero ni Gina, dating tapat na sekretarya ni Samuel. Nagkita ang dalawa sa isang tahimik na parke. Doon nalaman ni Kira ang mas malalim na katotohanan. Pinaalis ako ni Ma'am Camille, Miss Kira. Isa ko sa unang tinanggal nila pagkatapos ng aksidente ni Sir Samuel. Alam kasi nila na ako ang pinagkakatiwalaan niya. Alam ko lahat ng sikreto ng kumpanya. Simula noon, hinarangan na nila lahat ng komunikasyon ko.
Pero kailangan natin siyang tulungan, Gina. Nakita ko siya, buhay siya pero hindi niya ako kilala. Tristan ang tawag nila sa kanya at ginagawa siyang katulong. Dahil sa impormasyong binigay ni Gina tungkol sa mga gawain ni Samuel noon at ang lokasyon ng mansyon, nagkaroon ng lakas ng loob si Kira na magmanman. Isang hapon, nagtago si Kira sa likod ng isang malaking puno sa tapat ng mansyon ni na Samuel. Ilang oras siyang naghintay hanggang sa bumukas ang gate. Samuel, bulong ni Kira sa sarili nang makilala ang lalaki. Pinanood ni Kira si Samuel habang naglilinis ito ng sasakyan. Nakita niya kung paano lumabas si Johnny at murahin si Samuel dahil lang sa natalsikan ng tubig ang sapatos nito. Nakita ni Kira kung paano yumuko si Samuel at humingi ng tawad ng paulit-ulit, tila takot na takot. Diyos ko, anong ginawa nila sa'yo? Naiiyak na sabi ni Kira. Hindi niya kaya makita ang dating seryoso at kagalang-galang na lalaki na ginagawa na lang na parang aso ng mga taong alam niyang masama ang kalooban. Nagpatuloy siya sa pagmamanman sa loob ng ilang linggo. Napansin niya ang pattern sa bahay. Tuwing 10:00 ng umaga, umaalis sina Camille at Johnny para mamasyal o pumunta sa kumpanya. Yun lang ang oras na naiiwan si Samuel na mag-isa o kasama ang ilang katulong na bago rin at walang alam sa nangyayari. Ilang araw ang nakalipas. Nakakita siya ng pagkakataon. Nakita niya lumabas si Samuel para itapon ang basura sa labas ng gate. Mabilis na lumapit si Kira bago makabalik si Samuel sa loob. Samuel, sandali! Napatalon sa gulat ang lalaki. Kayo po ulit? Yung babae sa grocery? Oo, ako nga. Samuel, makinig ka sa akin. Hindi mo ba talaga ako naaalala? Ako si Kira, yung painter. Yung studio na pinasukan mo nung naligaw ka. Pilit na paliwanag ni Kira habang nakahawak sa gate. Makinig ka sa akin. Hindi Tristan ang pangalan mo, ikaw si Samuel. Isa kang negosyante, asawa mo si Camille, pero niloloko ka lang niya. Yung lalaking kasama niya, kabit niya yon. Natigilan si Samuel. Asawa? Kabit? Malabo yun. Mabait sila, pinagamot nila ako. Samuel, sila ang dahilan kung ba't ka na-aksidente. Sila ang tumulak sa'yo, ninakaw nila yung kumpanya mo. Nakausap ko si Gina, yung sekretarya mo. Kinuwento niya sa akin ang lahat. Sa mga sandaling yon, biglang nanakit ang ulo ni Samuel. Mayroong mga mabilis na imahe ang dumaan sa isip niya. Isang balkonahe, isang madilim na gabi, at 2 mukha na nakatingin sa kanya habang nahuhulog siya. Napahawak si Samuel sa kanyang noo at napadaing sa sakit. Aray, ang sakit. Samuel, ayos ka lang? Ayos ka lang? Nag-aalalang tanong ni Kira. Ngunit bago pa makasagot si Samuel, bumukas ang pinto ng mansyon at papalabas ang isa pang katulong. Tristan! Ano ginagawa mo dyan? May kausap ka ba dyan? Mabilis na tumingin si Samuel kay Kira. Umalis na po kayo. Parang awa nyo na. Masasaktan lang ako kapag nalaman nila nandito kayo. Sabi ni Ma'am Camille, baliw daw po kayo. Napilitang lumayo si Kira para hindi sila makita. Pero bago siya tuluyang umalis, tinignan niya si Samuel ng diretso sa mata. Babalik ako at lalong hindi ako baliw, Samuel. Babalik ako at magdadala ako ng ebidensya. Hindi kita pababayaan dito, tandaan mo yung pangalan ko. Kira, that's my name at ako ang kaibigan mo. Bumalik si Samuel sa mansyon na litong-lito. Ang mga sinabi ni Kira paulit-ulit sa isip niya. Sa gabing yun habang nakahiga sa maliit na kama, inuulit niyang banggitin ang pangalang Kira at Samuel sa sarili niya. Samantala sa kabilang bahagi ng mansyon, nagdiriwang sina Camille at Johnny sa laki ng kinita ng shipping line ngayong buwan. Wala silang alam na unti-unti nang natutuklasan ni Samuel ang katotohanan na kanilang pilit itinatago. Dahil may isang babaeng hindi susuko hanggat hindi bumabalik ang kanyang alaala. Isang maulang hapon nang tawagin ni Camille si Samuel sa kanyang opisina. May hawak siyang isang makapal na envelope. Sa tabi niya nakatayo si Johnny na tila may pinag-uusapang mahalaga. Tristan, may papagawa ko sa'yo. Pumunta ka sa lumang warehouse sa kabilang bayan. Ibigay mo itong papeles sa taong nagngangalang Mang Ben. Huwag kang makikipag-usap ng matagal. Iabot mo lang ito at bumalik ka agad dito. Naintindihan mo? Opo, ma'am. Sagot ni Samuel. Kahit na masama ang kanyang pakiramdam dahil sa ulan, wala siya magagawa kundi sumunod.
Sumakay si Samuel sa isang lumang sasakyan ng kumpanya at nagmamaneho patungo sa nasabing lugar. Akala niya simpleng warehouse lang ito. Pero na makarating siya, isang malaking mansyon ang bumungad sa kanya. Pagbaba niya ng sasakyan, isang matandang lalaki na nakasuot ng maayos na damit ang lumabas mula sa malaking pinto. Ito si Mang Ben. Siya ang dating butler ng ama ni Samuel nung bata pa ito. Siya rin ang katiwala ng pamilya nila dito sa Pilipinas. Pagkakita pa lang ni Mang Ben kay Samuel, nabitawan nito ang hawak na baston. Nanlaki ang mga mata at nanginginig ang labi. Senyorito Samuel. Mahinang tawag ni Mang Ben. Kumunot ang noon ni Samuel, iniabot niya ang envelope. Mang Ben, ito po yung papeles mula kay Ma'am Camille. Tristan po ang pangalan ko, hindi Samuel. Hindi makapaniwala si Mang Ben. Nilapitan niya si Samuel at hinawakan na magkabilang balikat nito. Anong Tristan? Ako ito si Ben. Ako ang nag-alaga sa iyo nung bata ka pa bago ka pumunta ng Espanya. Kilala ko ang bawat galaw mo, Samuel. Bakit ganyan ang suot mo? Bakit mukha kang katulong? Pasensya na po, nagkakamali po kayo. Sagot ni Samuel. Pero sa loob-loob niya, nakaramdam siya ng mainit na pakiramdam sa kanyang puso. Pakiramdam niya ligtas siya sa harap ng matandang ito at magaan ang loob niya kay Mang Ben. Eksakto namang bumukas ang pinto at lumabas si Kira. Gulat na gulat si Kira nang makita si Samuel sa tapat ng bahay ng kanyang tiyuhin. Samuel, anong ginagawa mo dito? Kira, magkakilala kayo. Opo, Tito Ben. Siya yung sinasabi ko sa inyo na nakita ko sa grocery. Ang dating may-ari ng shipping line na kinuha ni Camille. Naguguluhan si Samuel. Tumingin siya kay Kira. Pagkatapos kay Mang Ben. Magkamag-anak po kayo? Bakit parang pamilyar sa akin ang bahay na ito? Ba't parang kilala ko kayong dalawa? Napahawak si Samuel sa kanyang ulo dahil muling sumakit ang sugat sa noo. Gusto ko maalala. Pero tuwing sinusubukan ko sobrang sakit. Tulungan niyo ako, Mang Ben. Kira, nagmamakaawa ako. Hinawakan ni Mang Ben ang kamay ni Samuel at giniya ito papasok sa loob. Tutulungan ka namin, Samuel. Pumasok ka at may papakita ako sa'yo. Dinala nila si Samuel sa isang silid na puno ng mga lumang litrato. Itinuro ni Mang Ben ang isang larawan ng isang batang lalaki kasama ang isang seryosong lalaking may lahing Kastila. Yan ang papa mo. At yung batang yan, ikaw yan. Ikaw ang tagapagmana ng pamilya niyo sa Espanya. Hindi ka utusan, Samuel. Ikaw ang boss. Tinitigan ni Samuel ang litrato. Nakaramdam siya ng panginginig sa kanyang buong katawan. Ito yung nasa panaginip ko. Yung boses sa telepono. Samuel, makinig ka. Tutulungan ka namin pero kailangan mong magpanggap na wala ka munang alam. Kapag nalaman ni na Camila nandito ka at may alam na, baka masaktan ka pa. Sasaktan ka nila at itatago ka nila ng tuluyan. Anong gagawin ko? Tanong ni Samuel. Sa unang pagkakataon, ramdam niya ang determinasyon sa boses. Kahit di pa buo ang alaala niya. Bumalik ka sa mansyon. Ibigay mo ang papeles na yan. Pero mula ngayon magmamasid ka. Hanapin mo ang ebidensya sa loob. Kami ni Kira ang magiging komunikasyon mo sa labas. May mga tao pa ang papa mo sa Espanya na pwedeng tumulong. Pero kailangan nating patunayan na ikaw talaga si Samuel at hindi si Tristan. Tutulungan kita, Samuel. Dadaan ako sa mansyon niya tuwing hapon para mag-deliver ng kung ano-ano. Yun ang magiging paraan para makapag-usap tayo ng palihim. Tumango si Samuel. Kahit malabo pa ang lahat sa kanya, alam niyang ito ang tamang gawin. Hindi matatawaran ng tiwalang nararamdaman niya kina Mang Ben at kay Kira. Salamat. Susubukan ko maalala lahat. Hindi ko nahahayaang tapakan nila ako. Bago umalis si Samuel, binigyan siya ni Mang Ben ng maliit na kwintas na may pendant na krus. Yan ay binigay sa iyo ng papa mo ng bata ka. Itago mo yan. Yan ang magpapaalala sa iyo kung sino ka talaga. Mabilis na bumalik si Samuel sa sasakyan at nagmaneho pa uwi. Sa buong biyahe pa ulit-ulit niyang iniisip ang mukha ng bata sa litrato at ang pangalang Samuel. Pagdating niya sa mansyon, sinalubong siya ni Johnny. Ba't ang tagal mo? Saan ka nang galing? Pasensya na, sir. Naabutan ho ako ng ulan at nagkaproblema ang makina. Pagsisinungaling ni Samuel, nagulat siya sa sarili. Nagawa niyang magsalita ng diretso kahit kinakabahan. Akin na yung mga papeles.
Sige na, pumunta ka ng kusina, maglinis ka doon. Naglakad palayo si Samuel habang nakakuyom ang mga palad. Tumingin siya sa refleksyon niya sa salamin ng hallway. Hindi ako si Tristan. Ako si Samuel. At babawiin ko ang lahat ng sakin. At sisiguraduhin kong magsisisi kayong lahat. Makalipas ang 2 linggo ng palihim na pagkikita ni Samuel at Mang Ben at Kira at Gina, unti-unti nang bumabalik ang alaala ni Samuel. Hindi pa ito buo. Pero ang mga kwento ni Mang Ben at mga dokumentong dinala ni Gina ang nagsilbing mitya para maalala niya ang muka at boses mula sa kanyang nakaraan. Sa bawat gabi na dumadaan, mas nagiging malinaw sa kanya na hindi siya ang utosang si Tristan. Nagawa-gawa lang nila ang pangalang ito. Isang gabi, dumating ang pagkakataong hinihintay nila. Umalis sina Camille at Johnny para dumalo sa isang party ng mga negosyante. Alam ni Samuel na ito na ang oras para kunin ang mga ebidensya magpapatunay sa kanyang hinala. Habang nagmamanman, nasa labas sina Gina at Kira. Nasa loob ng sasakyan ng mga ito. Gamit ni Samuel ang isang maliit na walkie-talkie na palihim na inabot sa kanya ni Kira. Sir Samuel, naririnig mo ba kami? Yes, Gina. I hear you. Kahit kinakabahan, ramdam niya ang dating tapang na unti-unti nang bumabalik sa kanya. Makinig ka, Sir Samuel. Sa loob ng dating opisina mo, may isang maliit na vault sa likod ng malaking painting. Doon nila itinatago ang mga orihinal na titulo. Pero mag-ingat ka. Sigurado akong pinalitan na nila ang password niyan. Mag-ingat ka, Samuel. Paalala ni Kira. Kailangan mo makuha lahat ng yon bago sila bumalik. Dahan-dahang umakyat si Samuel sa 2 palapag. Bawat takbang niya sa hagdan, nagpapabilis ng tibok ng puso niya. Pagpasok sa opisina, agad niyang hinawi ang malaking painting sa pader. Nakita niya ang vault. Sinubukan niya ang password na alam niya noon pero hindi bumukas. Gina, ayaw bumukas. Pinalitan na nga niya. Napaisip si Samuel. Sa loob ng 1 taon, na pagsisilbi kay Camille, napansin niya ang hilig nito sa sariling kaarawan. Sinubukan niya ang birthday ni Camille bilang password. Isang mahinang click ang narinig niya at bumukas ang vault. Sa loob tumambad ang makakapal na folder. Kinuha ni Samuel ang mga ito at mabilis na binasa ang mga nakalagay habang nakatutok ang kanyang flashlight. Tinignan niya ang sariling pirma na kinuha sa kanya noong wala siyang kaalam-alam dahil sa pagod. Nakita niya ang mga original documents ng kumpanya at ang papeles ng pamilya niya sa Espanya. Sa isang iglap, muling nagbalik ang lahat ng alaala niya. Naalala niya ang tawag ng kanyang ama, ang diamond na kwintas na ibinigay niya kay Camille, at ang masakit na tulak ni Johnny sa balcony. Naalala ko na lahat. Bulong ni Samuel sa radyo. Ang kanyang boses ay naging malamig at puno ng galit. Hindi lang sila magnanakaw. Sinubukan nila akong patayin. Samuel, nandiyan na sila, bilisan mo! Biglang sigaw ni Kira sa radyo. Mabilis na ibinalik ni Samuel ang painting. Sinuksok ang mga papeles sa loob ng kanyang damit. Dahan-dahan siyang lumabas ng opisina at nagtago sa madilim na sulok ng hallway. Nakita niya sina Camille at Johnny na pumasok sa sala. Kapwa nakasuot ng mamahaling damit na galing sa kanyang pera. Sinasabi ko sa iyo, Johnny, kailangan na nating tapusin ang paglipat ng lahat ng ari-arian bago pa may makapansin. Sabi ni Camille. Maya-maya, tumawa ito. Hayaan mo na, Camille, ang mahalaga. Hawak natin ang tangang si Tristan. Habang nagtatalo ang dalawa, mabilis bumaba si Samuel sa hagdan sa likod. Pagdating niya, sa kanyang maliit na kwarto, hingal na hingal siya pero sa wakas, alam niya ang kanyang tunay na pagkatao. Itinago niya ang papeles sa ilalim ng kanyang higaan. Samuel, ayos ka lang ba? Ligtas ako. Alam ko na lahat. Alam ko na kung sino ako. Alam ko na kung anong gagawin ko sa kanila. Anong plano natin, sir? Maghintay kayo sa hudyat ko. Magpapanggap pa rin akong si Tristan sa harap nila. Pero sa pagkakataong ito, ako na ang may hawak sa buhay nila. Sisiguraduhin kong hindi lang kumpanya ang mawawala sa kanila, kundi pati lahat ng kanilang pinaghirapan.
Makalipas ang ilang linggo matapos makuha ni Samuel ang mga papeles mula sa vault, nanatili ang tingin ni na Camille at Johnny sa sunod-sunuran at walang alam na utusan nilang si Tristan. Para sa kanila, kontrolado pa rin nila ang lahat. Ang hindi nila alam na ni Samuel ang lahat. Samantala, palihim na inabot ni Kira kay Samuel ang maliit na cellphone. Ginamit niya ito para makuha ang mga ebidensyang kailangan niya. Tuwing uutusan siya magdala ng kape o maglilinis ng opisina ni na Camille at Johnny, binubuksan niya muna ang voice recorder bago pumasok. Inilalagay niya ito sa bulsa o itinatago sa ilalim ng tray na dala niya. Isang gabi, habang nag-uusap sina Camille at Johnny sa sala, tungkol sa plano nilang ubusin ang pera ni Samuel, tahimik lang siyang nakatayo sa gilid at kunwaring nagpupunas ng flower vase. Samantala, tuloy-tuloy na nire-record ang cellphone sa kanyang bulsa ang bawat salitang sinasabi ng mga ito. Kapag napapirma na natin siya sa huling transfer ng document bukas, kailangan mawala na si Samuel ng tuluyan. Baka bigla pang bumalik ang alaala niyan. Mahirap na. Huwag kang mag-alala. Gagawa tayo ng paraan para magmukhang aksidente ulit. Gaya ng ginawa mo sa balcony noon. Ani Camille kay Johnny nang walang bahid ng pagsisisi. Nanginig ang kamao ni Samuel sa galit, pero pinigilan niya ang sarili. Alam niyang sapat na ang ebidensyang ito para mabulok ang mga ito sa kulungan. Sumapit ang araw ng Lunes. Tinawag ni Camille si Samuel sa sala. Nakalatag ang mga dokumento sa mesa na maglilipat ng lahat ng pera ni Samuel sa account ni Johnny. Tristan, halika dito. Pirmahan mo na ito para makapag-relax na kami sa ibang bansa. Malambing na sabi ni Camille. Lumapit si Samuel. Sa pagkakataong ito hindi siya nakayuko. Nilabas niya ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Ipinatong ito sa ibabaw ng dokumento at pinindot ang play button. Umalingaw-ngaw ang mga boses ni na Camille at Johnny habang malinaw na pinaplano ang kanyang kamatayan at inaamin ang nagawa nila noon. Nanlaki ang mga mata ng dalawa. Namutla si Camille at takmang aagawin ng phone, pero mabilis itong kinuha ni Samuel. Samuel, paano? Tapos na ang pagpapanggap ko. Lahat ng pag-uusap niyo mula noong nakaraang linggo hanggang sa pinag-usapan niyo nitong nakaraang taon. Lahat ng pagtataksil niyo at ang pag-amin niyo sa pagtulak sa akin sa balkonahe. Lahat yan nasa loob ng cellphone na ito. Kasabay nito ang pagpasok ni Mang Ben, Gina at Kira. Kasama ang ama ni Samuel na galing pang Espanya at mga pulis. Walang yaka! Niloloko mo lang pala kami! Sigaw ni Camille. Sa halip na matakot, sinisipan niya si Johnny. Kasalanan mo ito, Johnny. Kundi dahil sa palpak mong plano, hindi tayo mahuhuli, tatanga-tanga ka kasi. Anong ako? Ikaw ang gahaman sa pera. Sa tindi ng takot at galit, tinuro ni Camille si Kira na nasa tabi ni Samuel. Ikaw may kasalanan na ito. Lahat ng ito. Kung di mo pinilit kausapin si Samuel, hindi sana masisira lahat ng pinaghirapan ko. Hindi nakapagpigil si Kira. Humakbang siya palapit sa mabilis na paraan. Isang malakas na sampalan dumapos sa pisngi ni Camille. Para yan sa lahat ng ginawa mo kay Samuel. May gana ka pang manisi ng iba, ah. Ikaw ang nagnakaw, nanloko, nagtangkang pumatay sa sarili mong asawa. Sinubukan ni Johnny na sumugod para saktan si Kira, pero mabilis siyang hinarangan ni Samuel. Buong lakas na sinuntok ni Samuel si Johnny sa panga, dahilan para matumba ito sa sahig at pumutok ang labi. Wag na wag mong susubukang saktan ng mga taong tumulong sa akin. Banta ni Samuel habang nakatayo sa ibabaw ni Johnny. Ang isang taon na ginawa niyo akong aso sa sarili kong bahay, pagbabayaran niyo sa kulungan. Lumapit na mga pulis para pusasan ng dalawa. Camille at Johnny, arestado kayo sa kasong frustrated murder at malakihang pagnanakaw. Habang kinakaladkad palabas sina Camille at Johnny, patuloy pa rin ang sigawan nila. Sinisisi nila kay Samuel ang pagbabalik ng alaala nito at ang pagbagsak ng mga plano nila. Lumapit ang ama ni Samuel at marahang tinapik siya sa balikat. Tapos na, iho. Nabawi na natin lahat ng ninakaw nila. Pagkatapos, tumingin si Samuel kay Kira habang hinihimas ang kamay na ipinangsampal kay Camille. Salamat, Kira. Di ko alam kung paano makakabawi sa inyo.
Wala yun, Samuel. Deserve niya yun. Di mo kailangan bumawi sa amin. Mas mahalaga na bumawi ka sa sarili mo at sa mga panahong nawala sa'yo. Makalipas ang ilang linggong paghahanda para sa korte, dumating ang araw na pinakahihintay ng lahat. Sa loob ng 7 araw na yon, halos walang tulog sina Samuel, Gina, Kira, at ang kanyang abogado para ayusin ang bawat detalye. Lahat ng recordings mula sa cellphone ni Samuel, mga dokumentong nakuha sa vault, at testimonya ni Mang Ben at Gina, inihanda para masigurado na walang makakalusot na salarin. Nang sumapit ang araw ng hearing, pumasok si Samuel na taas noo, handang harapin sina Camille at Johnny. Sa gitna ng pagdinig, hindi na nagawang lumaban ang kampo ni na Camille. Masyadong matibay ang ebidensyang pinakita ni Samuel. Ang mga audio recording kung saan malinaw na naririnig ang pag-amin nila sa pagtulak sa kanya sa balcony, naging sapat na basihan. Base sa lahat ng ebidensyang iniharap, napatunayan ng korting ito na sina Camille at Johnny ay nagkasala sa kasong frustrated murder at malakihang pagnanakaw. Sila'y hinahatulan ng habang buhay na pagkakabilanggo. Kasabay nito ay ang formal na pag-aproba ng korte ng annulment ni na Samuel at Camille. Napatunayan na ginamit lang ni Camille ang kasal para makuha ang pera ng lalaki. Kaya idiniklara ng korte na wala ng bisa ang kanilang pagsasama mula pa nung una. Wala siyang nakuha na kahit isang sentimo mula sa kayamanan ni Samuel. Lahat ng ari-ari ang ninakaw, formal na naibalik sa tunay na may-ari. Habang inilalabas sila ng mga pulis, humahagulhol si Camille. Samuel, maawa ka, patawarin mo ako. Samuel, maawa ka sa akin. Nakasama mo ako sa negosyo, di ba? Sigaw ni Johnny, nagmamakaawa sa kanya. Hindi mo ba naisip kung anong ginawa mo sa buhay ko? Dagdag ni Camille, nanginginig sa galit at takot. Samuel, sana maunawaan mo kung nagkamali kami. Huwag mo kaming hayaang mamatay sa kahihiyan. Segunda pa ni Johnny, habang tinutulak sila ng mga pulis palabas. Tumigil si Samuel sandali at malamig na nagsalita. Sana inisip niyo muna ang kahihinatnan niyo bago niyo ginawa lahat ng yon. Pagkatapos, nagpatuloy sila sa paglalakad palabas. Sa kabilang banda, hindi lang sa loob ng korte natapos ang paghihiganti ni Samuel. Dahil sa laki ng kanyang pangalan sa mundo ng pagninegosyo, mabilis na kumalat ang balita sa social media. Isang sikat na investigative page ang naglabas ng buong kwento kung paano naging alipin si Samuel sa sarili niyang mansyon. Nag-viral ang mga videos, larawan ni Samuel habang naglilinis ng sasakyan at minumura ni Johnny. Hindi nagpalampas ang mga netizens. Trending sa lahat ng platforms ang #JusticeForSamuel at The Real Samuel Story. Ang mga dating kaibigan ni na Camille at Johnny na nakinabang sa pera ni Samuel, mabilis gumawa ng pahayag para ilayo ang kanikan nilang mga pangalan. Ang mga negosyong pilit na itinayo ni Camille gamit ang nakaw na pera tuluyan ng bumagsak. Walang gustong pumasok sa kanilang mga establishmento. Ang mga investors nagsipull out at ang mga bangko mabilis na binawi ang ari-ari ang ginamit na pantakip sa utang. Sa loob ng ilang araw, ang dating magandang buhay ni na Camille at Johnny tuluyang naglaho. Ilang linggo matapos na nangyari sa korte, tuluyan ang bumalik si Samuel sa kumpanya. Sinalubong siya ng mga palakpakan ng mga empleyado. Una niyang ginawa ay binalik si Gina sa kumpanya, ginawang senior manager at kanang kamay niya. Isang hapon, habang abala si Samuel sa pag-aayos ng mga papeles ng kanyang opisina, pumasok si Kira na may dalang kape. Pero sa halip na maging madrama ang paligid, nauwi ito sa aso't pusang bangayan. Hoy Samuel, yung painting ko na in-order mo para sa lobby, ba't hanggang ngayon hindi pa nakasabit sa gitna? Nilagay niyo sa gilid? Mukha tuloy display sa banyo. Reklamo ni Kira habang nakapamewang. Tumalikod si Samuel mula sa kanyang swivel chair. Tinaasan ng kilay si Kira. Masyado makulay yon. Masasaktan na mata ng mga kliyente ko. Tsaka di ba dapat nagpapasalamat ka? Dahil binili ko yun kahit mukhang drawing ng bata. Anong drawing ng bata? Mahal ang gamit ko dun ha.
Ang pasasalamat hindi sinasabi, pinapakita sa pamamagitan ng paglalagay sa tamang pwesto. Ganti ni Kira, sabay lapag ng kape ng padabog sa mesa. Ang sabihin mo, gusto mo lang makita yung pangalan mo sa lobby? Araw-araw para sumikat ka. Pang-aasar ni Samuel sa dalaga. Kapal na mukha mo ah. Kala mo ba kung di kita tinulungan makakabalik ka dito? Baka hanggang ngayon nagwawalis ka pa rin sa hardin mo. Habang nagtatalaw ang dalawa, biglang pumasok si Gina na may dalang mga folder. Napahinto siya sa tapat ng pinto at pinanood ng dalawa na halos magsuntukan na sa inis. Napangiti si Gina at tumikim. Sir Samuel, Miss Kira, alam niyo ba dito nagsimula yung lolo't lola ko? Yung tipong puro asaran at pikunan. Tapos sa huli, sila yung magkakatuluyan. Pero what if kayo lang talaga magkatuluyan sa huli? Abay bagay naman kayo. Parehong matigas sa mga ulo. Sabay na lumingon ang dalawa. Ang kanila mga mata nanlilisik. Gina naman! Agad na itinaas ni Gina ang kanyang mga kamay bilang pagsuko habang tumatawa. Sabi ko nga po, lalabas na ako. Ituloy niyo na lang yung paglalambingan niyo. Mabilis na lumabas si Gina. Habang humahagikik, naiwan sina Samuel at Kira na parehong namumula ang pisngi sa inis. O baka sa hiya. Huwag ka maniniwala doon sira ulo yon. Bulong ni Samuel, habang pilit na ibinabalik ang tingin sa laptop. Talaga, never. Sagot ni Kira at inirapan si Samuel at umalis. 3 taon ang mabilis na lumipas, mula nang mabawi ni Samuel ang kanyang tunay na pagkatao. Sa loob ng mga taong iyon, naging matagumpay ang kanyang kumpanya. Ngunit sa likod ng kanyang tagumpay, nanatili ang kanyang aso't pusang relasyon kay Kira. Si Kira naman isang sikat na painter at may sariling exhibit sa isang malaking museum. Isang gabi, ginanap ang grand opening ng art exhibit ni Kira. Gaya ng dati, nandun si Samuel para suportahan ang babae. Suot ang kanyang mamahaling suit. Habang naglalakad si Samuel, napansin niya isang malaking pintura sa dulo ng art gallery na may takip na tela. May nakalagay na sign, "The beginning of the end, not for sale." Dahil sa kuryosidad, lumapit si Samuel. Saktong sumulpot si Kira sa likuran niya. Seryoso ang mukha at walang halong pambubuisit. "Gusto mo ba makita?" Dahan-dahan itong hinila ang tela. Natigilan si Samuel. Ang pintura ay larawan ng isang magulo at natapong pintura sa sahig. Sa gitna nito, isang anino ng lalaking mukhang naliligaw. Naalala ni Samuel ang araw na yon. Ang unang pagkikita nila sa studio mismo ni Kira, kung saan aksidente niyang nabangga ang lamesa ng dalaga at natapunan ang painting nito. Alam mo bang dito nagsimula ang lahat, Samuel? Nung nabangga mo yung lamesa ko at natapunan ng painting ko. Alam mo yung totoo, galit na galit ako sa'yo nun. Pero nung tumingin ako sa'yo, may kung anong tumamas sa puso ko eh. Si Cupido ata, lakas mo eh. Pero yun nga, nakakainis aminin pero doon nagsimula. Pero pinigilan ko yung sarili ko. Inalis ko yung nararamdaman ko para sa'yo nung nalaman ko may asawa ka. Sinabi ko sa sarili ko na malito at wala akong karapatan. Kaya kahit masakit, pinili ko mag-move on at pilitin ka alisin sa isip ko. Umakbang palapit si Kira. Hindi niya napigilan ang emosyon. Nawala na si Camille. Malaya ka na. Akala ko hindi na tayo mag-uusap pagkatapos nun. Pero akala ko lang pala yon. Sa loob ng 3 taon na ito, puro pambubwisit ang ginagawa mo. Araw-araw mo akong inaasar, araw-araw mo akong pinipikon, hanggang sa mag-away tayo. Sabi ko, ayoko na. Nakakairita ka na eh. Pero kahit anong gawin ko, wala. Kahit gaano mo ako inisin, bumabalik at bumabalik pa nitong nararamdaman ko. Mas lalo kitang minamahal, habang pinapakita mo yung totoong ikaw. Tumigil si Kira at huminga ng malalim. Samuel, pagod na ako makapag-away sa'yo para la itago to. Pero mahal kita. Hindi ito yung pagmamahal dahil sa awa o dahil sa mayaman ka. Mahal kita dahil ikaw si Samuel. Nabigla si Samuel. Sa loob ng 3 taon, kala niya laro lang lahat ng kanilang asaran.
Hindi niya inakala na sa likod ng pagsusungit ni Kira, may matagal nang itinatago itong pag-ibig para sa kanya. Kala niya, siya ang unang kailangang umamin. Pero naunahan siya ng tapang ng babae na siyang nagligtas sa kanya sa pinakamadilim na bahagi ng kanyang buhay. Hindi agad nakapagsalita si Samuel, kaya napayuko si Kira. Oh, bakit tahimik ka? Sabi ko na nga ba dapat hindi na ako nagsalita? Bago pa matapos ni Kira ang sasabihin, hinila siya ni Samuel sa bewang at mahigpit na niyakap. Ang tagal mong tinago yan, Kira. Kala mo ba ikaw lang nahihirapan? Kaya lang naman kita inaasar at pinipikon kasi gusto ko makuha ang atensyon mo. Natatakot ako na baka kapag naging seryoso ako, layuan mo ako. Kasi baka isipin mong kailangan ko lang ng kasama. Pero Kira, sa loob ng 3 taon, ikaw ang dahilan kung ba't lagi kong iniisip na gusto kita makausap pagkatapos ng mahabang trabaho. Samuel, hindi mo alam kung gaano ako natuwa sa sinabi mo. Ako rin. Gusto kita makausap palagi. Di mo kailangan mag-isa. Nandito ako para sa'yo. Hinalikan niya si Kira sa noo habang nakatitig sila sa painting. Salamat, Kira. Salamat sa hindi pagsuko sa akin kahit nung wala pa ako maalala. Mula sa malayo, nakasilip sina Gina at Mang Ben. Sabi ko na sa inyo, mauuwi rin niya sa aminan niyang aso't pusang yan. Bulong ni Gina habang masayang pinapanood ang dalawa. Pagkatapos ng kanilang aminan sa museum, hindi nag-aksaya ng panahon si Samuel. Pinili niya ang isang napakagandang restaurant na may view ng dagat. Ang dagat na dati pinagmumula ng kanyang negosyo. Suot ni Samuel ang isang asul na polo na bagay sa kanyang kulay, habang si Kira naman simpleng dress ang suot, pero lutang na lutang ang ganda nito. Habang masaya sila nag-uusap tungkol sa mga plano sa kumpanya at mga bagong paintings ni Kira, biglang tumayo ang dalaga. Sandali lang, Samuel. Magbabanyo lang ako ah. Huwag kang titingin sa ibang babae habang wala ako kundi malilintikan ka sa akin. Natawa na lang si Samuel at naiwang mag-isa sa mesa. Ngunit hindi pa nagtatagal ang pag-alis ni Kira, isang babaeng naka-mini dress at punong-puno ng kolorete sa muka ang lumapit sa kanya. Amoy na amoy ang mahal nitong pabango. Mukhang galing sa mayamang pamilya. Hi there! Couldn't help but notice you from across the room. Actually, you look familiar. Aren't you one of the CEO of the shipping lines? Yes, I am. May kailangan ka ba? Oh, nothing much. I just thought a powerful man like you shouldn't be sitting alone. Would you mind if I join you for a drink? Maybe we can talk some business? Agad na inalis si Samuel ang kamay ng babae. Excuse me, may kasama ako. At hindi ako interesado sa negosyong sinasabi mo. Come on, don't be so boring. I'm sure your companion won't mind, or maybe you need more sophisticated woman by your side. Look, miss, I have a girlfriend. And she's the most sophisticated woman I know, so please leave. Madiing sabi ni Samuel. Kahit na ang totoo, naliligaw pa lang siya ng formal. Samantala, habang pabalik si Kira, nakita niya mula sa malayo ang babaeng halos dumikit na kay Samuel. Sa halip na magalit o sumigaw, isang nakakalokong ngiti ang lumabas sa labi niya. Naglakad siya nang may kumpas ang balakang at nagpanggap na maarte rin. What's the matter here, love? Nagulat ang babae, pero mas nagulat si Samuel nang biglang umupo si Kira sa mismong hita niya at pinulupot ang braso sa kanyang leeg. Who is she, love? Isa ba sa mga empleyado mo na naghahanap ng kakwentuhan? O humihiling na taasan na sahod? Or just another fangirl? Nanginig sa inis ang babae. I was just talking to him and who are you? I'm the owner of his heart. And if you don't want to lose your teeth, I suggest you walk away now, sweetie. Sa sobrang hiya at inis, agad na nag-walkout ang babae habang mabilis ang paglalakad. Nang mawala na ito, tumayo agad si Kira mula sa hita ni Samuel at tumawa ng malakas. Huling-huli ka, sabi ko na nga ba lalapitan ka ng mga malalandi eh. At kailan mo pa ako naging love? Pilyong sabi ni Samuel habang pinapaupo ulit si Kira sa upuan nito. Mula nang umupo ako sa hita mo, magpasalamat ka sinalba kita.
Makalipas ang 2 taon ng matyagang panliligaw ni Samuel, nanatili silang aso't pusang dalawa. Hindi pinilit ni Samuel si Kira at hinayaan niya ang dalaga na maging handa para sa sarili. Sa loob ng 2 taon, pinatunayan ni Samuel ang kanyang pagmamahal. Na hindi lang ito basta bugso ng damdamin kundi isang paninindigan. Isang gabi, inimbitahan ni Kira si Samuel sa kanyang gallery pagkatapos ng oras ng trabaho. Pagpasok ni Samuel, nakita niya si Kira na may dalang isang simpleng kahon. "Oh, Samuel, dinalan kita ng merienda. Pinaghirapan ko yan kaya ubusin mo." Nag-bake ka? Himala yata. Baka may lason to ah. Ngunit nang tuluyan niyang mabuksan ang box, natigilan si Samuel. Isang chocolate cake ang nasa loob at sa ibabaw nito, may nakasulat gamit ang icing na 3 letra. Y-E-S. Yes. Napatingin si Samuel kay Kira na ngayon ay pulang-pula. 2 years, Samuel. 2 years mo akong pinagtiyagaan kahit napakasungit ko. Sabi ko sa sarili ko, kung sino man ang makakatiis sa akin ng ganito katagal, siya na talaga ang para sa akin. So ayan na, huwag mo na itanong uli kasi nakakahiya. Salamat, Kira. Kala ko abutin pa tayo ng 10 taon eh. Kapal mo, kumain ka na nga lang bago ko pa yan bawiin. Sa pagtatapos ng kwento, napatunayan ni na Samuel at Kira na laging panalo ang katotohanan. Kahit gaano ito pilit tinatago ng kasamaan. Si Samuel na minsan naging alipin sa sarili niyang bahay, nahanap ang tunay na kalayaan, hindi sa yaman, kundi sa piling ng mga taong tapat sa kanya. Nalaman nila ang tunay na paghihiganti ay hindi pananakit sa kaaway, kundi ang pagbangon at pamumuhay ng masaya at marangal, kasama ang mga taong nagmamahal sa'yo nung wala ka pang anuman. Ang bawat sugat na nakaraan, naging lakas para harapin ang hinaharap. Sa bawat dilim na pinagdaanan ni Samuel, nandyan si Kira. Nagpapaalala sa likod ng bawat anino, may pag-asa. Sa huli, ang pag-ibig ang nagbalik ng kanyang nawalang pagkatao. The End. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay ngayong araw. Hanggang sa susunod, paalam!